Ngayon, ito ang pinaka-importante. Pwede kang reliable pero hindi valid. Ibig sabihin, pwede kang consistent pero mali pa rin ang resulta mo. Example, lagi mong nasasagot ang exam ng mali at pare-pareho ang mali mo sa bawat attempt. Consistent ka pero mali ka pa rin, so reliable but not valid. Isa pang example, gumamit ka ng timbangan. Araw-araw, pareho ang reading. 70 kilos, 70 kilos, 70 kilos. Consistent siya. Pero kung ang totoong timbang mo ay 65, mali pa rin ang result. So reliable ang timbangan, pero hindi valid. Isa pang example, nagbibigay ka ng exam sa math, pero lahat ng tanong ay napakadali. Lahat ng students, mataas ang score. Consistent ang result, pero hindi nito nasusukat ang tunay na ability sa math. So hindi valid ang test. So tandaan ninyo, reliability means consistent ka. Validity means tama ka. Pero kapag valid ka, dapat reliable ka rin. Kasi kung tama ang measurement mo, dapat kaya mo itong ulitin at makuha ang parehong result. Hindi pwedeng tama ka ngayon, tapos mali ka bukas. So tandaan ninyo ito, hindi sapat na consistent ka. Kailangan tama ka rin. Gawin nating mas malinaw. Example 1. Isang student, lagi niyang sagot ay letter C. Kahit anong tanong, kahit anong subject, C lang siya palagi. Sa quiz, C. Sa exam, C. Sa practice test, C pa rin. Ibig sabihin, consistent siya. Pareho ang pattern ng sagot niya. Pero kapag chinek mo ang result, mali ang karamihan ng answers niya. So consistent siya, pero mali siya. Reliable but not valid. Isa pang example, isang timbangan sa bahay. Araw-araw mong ginagamit. Pareho ang lumalabas na timbang. 70 kilos, 70 kilos, 70 kilos, consistent siya. Pero kapag nagpa-check ka sa clinic, lumabas na 65 kilos ka lang pala. Ibig sabihin, consistent ang timbangan pero mali ang measurement. Reliable but not valid. Ngayon, example 2. Isang student naman, nag-review siya, naiintindihan niya ang lessons. Sa quiz, mataas ang score. Sa exam, mataas din. Sa final exam, mataas pa rin. Pareho ang resulta. At tama ang sagot niya. Ibig sabihin, consistent siya at tama siya. So reliable at valid. Isa pang example. Gumamit ka ng thermometer. Kapag may lagnat ang pasyente, tumataas ang reading. Kapag wala siyang lagnat, normal ang reading. At kapag inulit mo ang measurement, pareho pa rin ang lalabas. So accurate at consistent. Reliable at valid. So tandaan ninyo ito. Sa research, hindi sapat na consistent ka. Kailangan tama ka rin. Consistency without correctness, hindi sapat. Ngayon, final check tayo sa susunod na slide. If test is consistent but wrong, ano ito? Option A, valid. Mali. Option B, reliable. Ito ang tamang sagot. Option C, both. Mali. Option D, none. Mali. So sagot ay B. Tandaan ninyo ito. Kung lagi kang mali, pero pareho ang mali mo, reliable ka. Pero hindi ka valid. At sa research, hindi sapat ang consistent. Kailangan tama.